Attorney, maaari ho bang magamit o gamitin ang political o state witness mechanism para protektahan po itong isang political ally o yung mga political ally? Well, yun nga ang yun nga yung nakikita natin na yung mga talagang mas sangkot na mga personalidad o mga opisyal ng pamahalaan na matigil na yung investigasyon ngayon. Kumbaga hanggang dito na lamang, nasangkot na si Saldico, nabanggit na ganito, ganyan, ganyan. Pero kahit na yung kanyang pangalan ay talagang siya yung tinutumbok ng investigasyon na nangyari sa Senado, ay hindi pa rin yung sapat. Tulad ng sinabi ko kanina, yung mga pahayag o testimonya ng mga tinawag yun sa Senado, mga kontraktor, mga opisyal ng DPWH, hindi pa rin yun sapat para makonvict si Saldico. No? Pero tingnan natin kung yung demanda na ihahain nila sa ombudsman at kung ano ang kaso. Kasi alam naman natin kung ang pagbabasihan ay yung umiiro na batas ngayon. Pag sinabi nating plunder yan, above 50 million, o 50 ang involved na kantidad ng perang nawala, plunder yan, non-bailable yan. Marami po ang nag-react patungkol nga po doon sa umunoy ulat na gagawing state witness itong si dating House Speaker Martin Romualdez. Bagamat itinatanggi naman po ito ng ombudsman ang ulat na yan, whether or not kung totoo man o hindi itong balitang ito, ano po masasabi po ninyo, attorney? Ang pagiging state witness kasi ay decision yan ng prosecution service o dito sa atin ang Department of Justice ang pangunahing ahensya na magdidetermine kung ang isang tao ay nararapat na maging state witness siya, kung siya ay isa sa mga akusado at mayroong mga batayan yan na kailangang sundin o kaya pagbabasihan ng Department of Justice bago maisalang ang isang tao na sangkot sa isang krimen at gagawin siyang pangunahing testigo o state witness dahil yung kanyang magiging pahayag o testimonya niya ay magiging basihan para yung isang tao, mga ibang tao na sangkot din sa krimen ay sila ang mananagot sa nangyaring krimen. So, dito sa mga sinasabi nila na lumalabas sa mga balibalita na gagawing state witness si dating Speaker Martin Romualdez, tingnan natin kung ano ba talaga ang basihan at sino ngayon ang magiging mas may kasalanan. Mayroon pa bang ibang tao na mas mataas sa kanya na may kasalanan kung bakit ngayon ang dating Speaker ng Kamara ay gagawing state witness. So, ang tingin ko rito, pag binabasa ko yung mga naging pahayag ng iba't ibang mga grupo tungkol dito, ay parang ang tingin ko dito, nalilito na yung taong bayan nililihis nila kung sino-sino ba yung mga dapat na managot dito sa mga malawakang korupsyon na nangyari dyan sa DPWH patungkol sa mga infrastruktura, lalong-lalo na sa flood control projects. So, bilang isang abogado, ang tingin ko rito ay kailangan pa ng mas malaliman at yung talagang totoong investigasyon na nalalaman ng taong bayan. Ang problema ngayon kasi, nagkaroon na ng ibang direksyon ang Senate Blue Ribbon Committee. Yung ICI naman, yung Independent Commission for Infrastructure na nag-iimbestiga dito sa mga korupsyon na nangyari sa DPWH, ay hindi sinasapubliko yung kanilang mga pagdinig na ginagawa. Kaya ang taong bayan ngayon ay nagdududa sa ginagawang investigasyon ng gobyerno. Seryoso ba talaga ang investigasyon na ginagawa? O
meron silang gustong pagtakpan. Yun ang nangyayari ngayon. Pati ako nalilito na rin bilang isang abogado sabi ko, at pang talagang gusto ng gobyernong ito? Magkaroon ng accountability, transparency, o meron silang pagtakpan na talagang nakita naman na natin, hindi lamang yung 2025 budget ang pinag-uusapan natin dito, kung hindi yung malawakang nangyaring corruption magmula ng 2022, 2023, 2024. Kaya abangan na lang natin kung anong mangyayari dito sa mga ginagawa nila. Pero ang taong bayan nagmamasid at naghihintay kung ano talaga ang mangyayari rito. Opo. Para na rin po sa kaalaman ng ating mga kababayan, kabilang ho ba doon sa magiging batayan dito nga kung gustong gawing state witness ang isang opisyal ng gobyerno sa kasong ito, si dating House Speaker Martin Romualdez, kailangan ho ba na siya ay may admission mula sa parte niya na kasama siya doon sa paggagawa ng krimen, kumbaga, attorney? Kailangan pag ang isang tao kasi ay magsasabing siya ay magiging testigo, ay aminin niya na talagang meron siyang ginawang kasalanan o kasama siya doon o sangkot siya doon sa nangyaring krimen. Kasi paano siya magiging state witness kung hindi niya aminin na siya ay kasama doon sa ginawang nangyaring krimen? Wala siyang pagbabasihan ng pagiging tinatawag nating state witness kung hindi niya aminin na meron siyang alam, kinalaman o kaya partisipasyon. Sa ating criminal justice system kasi, meron tayong tinatawag na principle by direct participation, principle by indispensable cooperation. Iyan yung mga magiging sangkot ang isang tao, di ba? So, kailangan ano ba yung kanyang extent of participation? Ang importante ay yung kanyang testimony, iyon ang magiging basihan para ang ibang mga tao na sangkot sa krimen, kung sino-sino yung mga yan, ay mananagot sila sa sinasabing nangyari. So, ang yung admission niya or confession kung baga ay siya ay may kinalaman o sangkot siya doon sa nangyaring krimen, ay ipapahayag niya. Importante yun. Kasi kung hindi naman niya aminin na sabihin niyan, wala akong partisipasyon dyan, hindi ko alam kung anong nangyari yan, hindi siya pwedeng maging state witness. Yun ang kinakailangan. At saka yung testimony niya, ay yun ang pangunahing basihan para nga yung mga ibang masangkot na mas matataas ang kanilang naging partisipasyon sa nangyaring krimen ay mapapatunayan dahil sa kanyang ipapahayag. At dapat din ba, attorney, kabilang po doon sa magiging batayan, hindi siya ang most guilty? Yes, correct yun. Iyon ang nasa batas natin, no? So, sabihin doon, guilty siya dahil nagkaroon siya ng partisipasyon doon sa nangyaring krimen, pero hindi siya yung most guilty. Kasi nga sabi ko nga meron yung sa ating criminal justice system, meron tayong tinatawag na principle by direct participation, principle by indispensable cooperation, at o kaya accessory siya. Kaya hindi siya yung most guilty. Kumbaga, merong ibang tao na mas mabigat yung kanilang naging partisipasyon sa nangyaring krimen. Oo, at maaari po siyang, kung sakali man na may kinasangkutan nga siya dito nga sa kasong ito, magiging credible state witness siya, kumbaga, attorney. Tama yun. Kasi kung, at saka yung kanyang magiging testimony, yun ang magiging basihan para mapatunayan na nagkasala yung mga ibang taong sangkot. Kumbaga, kung hindi siya magiging state witness, hindi magiging masasangkot o kaya hindi mapapatunayan nagkasala yung mga ibang tao. Dahil iyon ang dahilan yung kanyang magiging pahayag o testimonya niya ang magiging basihan upang ang mga taong hindi sana madidimanda o masasangkot o mapapatunayan nagkasala ay yung prosecution ay mahihirapan na mapatunayan nila sa ibang ebidensya na
maaring wala silang makukuha at yung magiging pahayag niya, yun ang magiging paunahing basihan para mapatunayang nagkasala yung mga ibang tao. Po.